Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga kapatid, membro natin sa Unifederal, Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang araw po. January 8, 2024, Lunes po, dito tayo sa regional headquarters ng Unifederal sa General Santos City. Na nandito po tayo ngayon bilang pagbisita ko dito, pag-organisa para maipaabot natin dito sa mga kapatid natin dito sa region kung ano itong objective ng Unifederal, kasama na po ang ating gobyerno dito. Kamakailan lang nagkaroon tayo ng virtual meeting sa mga kasama natin sa core movement sa Manila. Virtual po yan. At saka itong issue na itong galaw natin ngayon tungkol sa pag-amenda nating konstitusyon, ito na, no? Nung isang linggo nagkaroon tayo ng initial paywatig o info sa ating mga membro sa Unifederal. Ngayon po, ang gagawin natin para sa kabuuan sa lahat ng mga mamamayan na sana po pag naka-view kayo nito, mga listener dito, kumari po tapusin po ninyo itong paliwanag natin, itong issue tungkol sa People's Initiative. So mga kababayan, ito po ngayong People's Initiative, ito po yung dito po ngayon nakapokus ang ating Congress sa mababa o mataas na kapunungan para po mamidana itong ating saligang batas, no? Itong pag-amenda ng 1987 Constitution. Ito po ngayon ang agenda ng ating Kongreso kung paano kaya po itong People's Initiative, ito po ang naisipan na paraan para po mapadali ang pag-amenda nito. So, mga kapatid, ang pagtangka po ng Congress sa mga nagdaang mga taon para imungkay ang pag-amenda ng 1987 Constitution ay lahat po ito nabigo. Bakit po nabigo? Dahil sa kahinaan at kalabuan ng pamaraan sa pag-amenda ng saligang batas. Lahat po ng mga expert natin sa taas at mga membro ng Congress ay hindi po nagkasundo, hindi po sila magkasundo sa mga kanya-kanyang opinion kung paano itong Congress bubuto, kung kailan nakapatong itong bilang constituent body para po itong panukala ng pag-amenda o revisa ng ating 1987 Constitution. Sa ganitong pagsasanay, sa pinakamataas na puno, which is the sovereign Filipino people, ito po ang original power para po pag-amenda ng ating saligang batas. Ang petitioner po nito ay ang taong bayan. Naglahad na po ng kanilang malinaw na layunin sa pagdiliga ng lakas sa pag-amenda ng konstitusyon sa ating mga kongreso bilang isang kinatawan sa isang boto. So malinaw po na yun ang mga ilang mga dahilan kung bakit po hindi na-realize itong Constituent Assembly. So ito ipaliwanag pa rin natin na walang isa sa mga na pinayagan ng nabiguin itong pagsisikap ng bawat isa. Ang epektibong maparalisa ang buong Congress na i-discharge itong lakas bilang Constituent Assembly para po i-revisa or i-amenda ang ating napakahalagang batas para
para itaguyod ang pangkahalatang interest ng taong bayan. So dito po wala po tayong intention dito, no. Malinaw po na ang taong bayan siyang batas, ang busis natin siyang batas ng ating ng lupa, na kung nakikita natin ang problema hindi itong issue sa pag-amenda ng constitution na pinakamanggat na talaga na paraan ang Constituent Assembly. So napansin po natin na kailangan na po ang pakikianib ng mga tao, itong People's Initiative. Ito po yung magiging weapon para ma-realize po ang itong gustong mangyari na pag-amenda na o revisa ng ating konstitusyon. So ano po itong Constituent Assembly? Kung ang Congress ay nagpatong na ng as a Constituent Assembly, no, ito po ang gusto nating mangyari na joint session. Ang membro ng Senado at House of Representatives, hindi po ito hahawak sa ordinary na mga legislative power para gagawa ng batas. Sa halip, ang katangi-tanging power o lakas pagrebisa o kaya pag-aminda sa pinakamataas na batas sa bansa, sa mga tao po nanggaling ang pagdiliga, no? Ito po ang Pilipino. Ito pong the sovereign Filipino people. So tayo po, no, ang taong bayan. Sa makatuwid, ang pagdiliga ng power sa lahat ng membro ng Congress ay ito po ang mandato para kumilos, dirisahan o tuwirang representative itong sovereign people, itong pinakamataas na puno, no? So, yun po. In other words, ang mga senador, hindi po sila kikilos na magrepresenta sa kanilang interest, sa interest ng mga tao. O kaya hindi rin na ang congressman kikilos representing the interest of their district locality. So yun po ang paliwanag, no. So sa makatuwid, no, lahat ng membro ng Congress acting as a Constituent Assembly represent the entirety and not separate segment of the people na itaguyod ang kanilang sama-samang interest at kapakanan. Kaya mga membro ng Congress dito ay kikilos lamang bilang tuwirang kinatawan sa sovereign Filipino people. Opo sila as one body, voting jointly, at ang kanilang boto will be counted as vote sa singular o isahang pagpupulong. So, isang pagpupulong, ang mga boto nila bibilangin as one, no? So, malinaw po, no? Ang gusto mangyari ng lahat, no? Na tayo po ang taong bayan, ito po ang magiging petitioner. Ipipetisyon po natin na ang paraan para maimindahan ang ating saligang batas ay sa paraan ng Constituent Assembly. Constituent Assembly. Kaya tayo, mga taong bayan, tayo ang petitioner, ang proponent nito, ang Congress, ang civil society organization na Unifederal, ang taong bayan, siya po ang petitioner nito. Para ngayon, ang ginagawa ngayon, ang gagawin natin is magkaroon ng signatures, no? Pipirma lahat ang mga registered voters
petitioning na sinusuportahan ito ang pag-amenda ng ating saligang batas ay sa paraan ng KUNAS. Kaya ito isusumite sa COMELEC, i-validate ito sa COMELEC, and then pag nakita na po na talagang mga legitimate yung mga signatures, ipapasa ito sa Supreme Court para po magkaroon ng ratification na ang target natin magkaroon ng plebisito before July. So ngayon po mga kasama, no? At itatanong natin, ano yung mga provision na gusto nating amendahan. Gusto natin ipatupad, no? Ito po yung mga panukalang batas ng ating number 1 senador Robin Hood Padilla, na bigyan natin ng priority itong economic reform o economic provision. Dahil dito, pag namida na ito, mayroon ng trabaho ang mga tao. Pag may trabaho ng mga tao, pagpapasok natin, ibig sabihin dito, magpapapasok na tayo ng mga foreign direct investor, nang sa ganun, ang mga kapatid natin na OFW, hindi na sila magsilabasan, magsipag-abroad, kung hindi dito na sa Pilipinas sila magtrabaho. Dahil yung mga imbitahin natin ng mga foreign investor, maghakot sila ng pera, maglagay ng mga factory, kumpanya dito nang sa ganun. Dito na paikutin ang ekonomiya. Ang mga taong bayan, may mga pagkakataon na po sila sa tinatawag nating magandang opportunity na trabaho sa ating mga kapatid. Pangalawa, ang gusto mangyari ng ating Senador Robin Hood Padilla, itong provision tungkol sa electoral, political. So kung ano man po ang layunin ng ating Senador Robin Hood Padilla, tayo po sa Unifederal, alam po natin, alam po ninyo sa ating mga membro, na noon pa sa administrasyon nating Pangulong Duterte, hanggang ngayon mahal pa rin natin siya. Ang campaign promise po niya na federalismo, nandyan tayo kahit na wala pang support ng gobyerno sa atin financially. Tayo po sariling sikap, volunteerism tayo dito ngayon, dahil hindi talaga mangyayari ang pagbabago kung hindi magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Dito sa Unifederal, kahit na magpalit-palit man ang mga administration, mga kaibigan natin ng mga politiko, ang Unifederal nakatayo pa rin hanggang sa mapatupad itong gusto natin na mangyari, itong genuine federalismo. Kaya po, itong ginagawa natin ngayon, lingid po sa kaalaman ninyo, marami po tayong mga partner dito sa core movement. Ang core movement, ito po composed ng mga iba-ibang sektor sa buong Pilipinas, mga civil society organization na naghintayan lang po ito ngayon. Kaya itong ating organization na Unifederal, civil society, volunteerism tayo lahat dito. Tayo po ay hindi na po tayo maghintayan kung ano itong narinig na paabot sa inyo, lalo na sa mga leader natin dyan from regional level down to Purok. Kailangan po isagawa na natin itong pagpahayag ng ating layunin tungkol sa People's Initiative. So tandaan po natin itong ating gusto mangyari na bagong batas para sa ating bagong bayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ito po ang inyong kapatid, chairman ng Unifederal. Tayo po ang founding chairman dito. Tayo rin po ang itinalaga ng DILG bilang isang vice chairperson ng core movement.
Itong core movement, ito po ngayon ang kilos katuwang ang ating gobyerno. Muli, maraming salamat po.